Okay, pag-usapan po natin yung mga karapatan naman. O ito yung mga dati, di ba, ano po tayo ng topic natin about sa legal kit ni Juan sa ating mga nalalabag sa mga empleyado. Katulad natin mga security para maging aware po tayo. Kaya kayo binabasahan ng mga books na ganito para yung awareness natin. Mabuksan yung kaisipan natin para hindi tayo madaya, maloko, at wag din tayong manloko o mandaya. Ganun po yun ha. Hindi ko mo alam natin na hindi dapat una sa atin, huwag tayong gagawa ng against sa trabaho po natin. Tatandaan po natin lagi yan bilang mga security guard. So ito po yung mga karaniwang sitwasyon na nilalabag ang mga karapatan ng empleyado. Lalo security, maganda po ito. Ito po yan, babasahin ko po para at least maging aware po kayo. Okay, maaari bang tanggalin ang empleyado sa trabaho na walang kahit anumang pabatid o impormasyon galing sa employer? Okay, maaari bang tanggalin agad ang mga empleyado, lalo ang security na walang pabatid galing sa employer? Okay, ang sagot po ito, hindi po. Kailangan po sumunod sa two notice rule alinsunod sa labor code. Ano itong two notice rule? According to the labor code. So ito po yung una. Ang first notice, karaniwang nakapamagat na notice to explain. Ito yung notice to explain. Okay, na ibibigay sa empleyado ay naglalayo na ipabatid ang kanyang mga paglabag sa mga pulisiya ng kumpanya at sa labor code. Kailangan din na nakalatag ng maayos ang mga particular na mga ginagawang paglabag ng empleyado para maisagot niya din ng maayos ang paratang sa kanya. So, ang notice to explain, kaya nga lagi sinasabi, merong NTE. Di ba? Pagka binibigyan tayo ng mga officer natin ng NTE kasi iyon talaga yung unang ang kailangan na mapabatid sa iyo ano yung pagkakamali mo. Kaya nga pinapagkaano ka ng notice to explain. Kaya tayo pag binigyan tayo ng NTE or notice to explain, sinabi ko na rin sa previous vlog ko, huwag kayong sasama ng loob. Dapat ipagpasalamat nyo pa yan kasi ini-inform kayo prior sa ginagawa ninyo para ma-explain ninyo ng maayos bakit nagawa at doon titingnan ng inyong officer or ng agency or ng employer ninyo na bakit mo nagawa yan. Doon babasihan yan. Kaya nga dalawa di ba? Notice to explain. So maliwanag po Kaya dapat sa mga follower po natin, sa mga security personnel, huwag kayong nagagalit pag kayo binibigyan ng notice to explain ang inyong mga officer bagkos ipagpasalamat ninyo at pakagalingan ang pagpapaliwanag. Diyan magsisimula na ide-depensa mo na yung sarili mo. Kaya nga sabi ko, di ba laging mag-aaral. Okay? Ano yung pangalawa na kailangan bago para kung tatanggalin ka, dapat itong dalawa na to masunod. Okay, pangalawa, ang second notice naman ay nilalatag ang desisyon ng kumpanya o employer kung saan ito ay maaring i-dismiss, i-suspend o ipawalang sala ang empleyado at ang mga kadahilanan sa nasabing desisyon. O yung pangalawang notice na ibibigay sa iyo, dahil siyempre nabasa nila yung notice to explain mo, titingnan doon, bakit mo nagawa? Pag sinabing, pwede naman palang suspendihin na lang. Pwede talagang automatic tanggal or pwede ipawalang sala na. Mga ganun. Kaya nga pag kayo ay nagbinigyan ng notice to explain, dapat yung makatotohanan na huwag po kayo magpapabricate ng inyong mga reason. Kasi pwede mag-imbestiga pang employer, ang mga officer, pag nalaman na mali naman yung sinabi mo doon sa report mo, lalong mabibigat ang kaso mo. Honest mistake kung talagang nagkamali ka. Okay? So next, ano po yung susunod? Ang hindi pagsunod sa two notice rule ay maaaring maging isang kaso ng illegal dismissal o unlawful termination. Kaya nga, pag tinanggal kayo, walang notice to explain at saka yung isa pang notice na yan, pwedeng pumasok yan sa illegal dismissal. So maliwanag po iniaalam natin ang ating mga karapatang mga empleyado, hindi para tayo gumawa ng mali or onin sila. Kumbaga dapat aware kayo ano ba talaga ang karapatan natin mga empleyado, lalo sa mga security. Ang daming mga security guard na talaga namang hindi aware ano ba yung pagiging gwardiya nila. Kaya nga lang sinasabi, di ba, nagpoprotekta tayo ng ating mga client. Tama yun dahil ang duties and responsibilities natin. Pero dapat unang duty natin mga security personnel, kailangan mo ding i-safety ang sarili mo. Paano yun? Alamin mo ang mga paglabag na hindi dapat ginagawa sa iyo ng ating mga employer. Diba? Maliwanag po yan So, pwedeng pumasok
sa illegal dismissal o tinatawag na unlawful termination. Okay? Number 2, ano ang mga karapatan ng empleyado kung siya ay illegally dismissed o unlawfully terminated? So pagka pumasok sa illegal dismissal or unlawfully terminated, ano yung iyong mga karapatan at ang dapat natin gawin? Una, kung mapapatunayan na mayroong illegal dismissal o unlawful termination, ang empleyado ay may mga karapatan. Ito yung mga karapatan pag kayo na illegal dismissal. Reinstatement, maaaring ibalik sa trabaho ang empleyado kung ito ay posible pa, alinsunod sa desisyon, kagustuhan, at sitwasyon ng employee at employer. So, pwede kang maibalik. Pangalawa, separation pay. Kung mayroong ng strained relations, ang employee at employer, maaaring kumuha na lamang ng separation pay ang employee kaysa reinstatement. Tama po yun. Kasi kung i-reinstatement kayo or ibabalik kayo, para sa akin po kung kayo illegal dismissal na at may rights kayong pumili, wag na kayong bumalik, mag-separation pay na kayo. Kasi kumbaga may lamat na. Pwedeng mangyari dyan, ang iba kasing ginagawa nila gagawang ka na ng kwento ngayon, hahanapan ka ng butas hanggang tanggalin ka nila, wala kang makukuha. Kaya pag kayo nakipag-argue na or nakipag-argumento na, naglabanan na, may kaso na, kasi ibabalik na lang, wag na. Kumuha na lang po kayo ng separation pay and then apply na kayo sa iba. Okay? Next, back wages. Kailangang bayaran ng employer ang employee ang kaniyang sahod simula noong siya ay tinanggal sa trabaho hanggang ang desisyon na siya ay illegally dismissed ay naging penal na. Okay. So kapag nag-file kayo ng illegal dismissal sa DOLE or sa NLRC, pag umabot dyan, pag illegal dismissal at naging penal, kumbaga nanalo kayo sa inyo na award, automatic yun, magmula nang kayo inalis hanggang natapos yan, kung ilang taon yan, babayaran ng agency yan. Kaya nga mabigat ang laban, pero pag talagang na-prove na kayo talaga illegal dismissal ng inyong employer, automatic magmula nang kayo tinuniwalan ng trabaho hanggang matapos ang inyong kaso na yan, automatic babayaran, kukumputin lahat yan at ibibigay sa inyo yan. Okay? Danyos. Maaari ding humingi ng danyos ang empleyado tulad ng moral damages. Iyon. Ito ang sinasabi ko na matagal ko nang iniano yung moral damages. Kasi syempre, pag nawalan ka ng trabaho, ibang isip mo, di ba? Yung parang ang tingin nila pag nagdodoli ka sa iba, naku, nang mimereng ka, yung moral mo, yung pagiging pagkatao mo, nadadamage yun eh. Kasi kami naramdaman namin nung time namin yan, no? Yung alam mo yung mga kasama kasi that time walang trabaho eh. Ako lang ang meron. Kasamang binayaran ang moral damages. Kasi kumbaga iba yung naramdaman nila. Siyempre ako lang yung may work, no? Sila wala talaga. Kaya minsan ako nagbibigay sa kanila para sa ganito. Minsan pagkain na lang nila. Sige, sustain natin. Alam mo yun, maramdaman mo talaga yung sobrang hirap. Yan yung gano'n. Kaya nga that is a moral damages. Pwede kang i-claim yan. Kasama yan, illegal dismissal, moral damages, etc. etc. Marami pa yan na pwedeng ilagay dyan. Okay? Dahil sa hindi wasong pagtanggal sa kanya at ito ay nagdudulot ng matinding emotional at mental na paghihirap sa kanya. Iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko lang kasi natapos binasa pa no? So pag sinabi ang moral damages, ito yung nagdudulot ng matinding emotional at mental na paghihirap sa kanya. Di ba kasi kung may pamilya ka, wala kang trabaho, imagine mo yan. Siyempre hindi ka maka-apply, tatawagin ka, ganito, ganyan, di ba? Ang hirap. Kaya nga ako bago ako nag-apply that time is natapos ko na yung aming naglalabanan na lang. Okay? So next, legal ba ang preventive suspension habang mayroong investigasyon laban sa empleyado? Okay, ulitin. Hanggang 3 lang muna tayo bari marami to kasi medyo hahaba na, dudugtong na sa mga susunod content natin. Okay, number 3 na tanong. Legal ba ang preventive suspension habang mayroong investigasyon laban sa empleyado? Di ba kasi pag may preventive suspension ka muna habang ikaw ay inaayos yung kaso mo, mga ganyan, yung iniimbestigahan. Okay, ito po yung sagot. Sa ilalim ng Omnibus Rules implementing the Labor Code or Omnibus Rules at amended by Department Order Number 9 Series of 1997, ang preventive suspension ay dapat hindi lagpas ng 30 na araw or 30 days. Kung ito ay lalagpas ng 30 days na araw, 30 na araw, kailangang maibalik sa trabaho ang empleyado at siya ay bayaran ng kaniyang karampatang sahod. Okay.
pwede yon pero dapat hindi lalagpas ng 30 days. At babayaran naman yung karampatang mong sahod yan. Okay, next, ang preventive suspension ay dapat ipato lamang sa empleyado na iniimbestigahan kung ang kaniyang patuloy na pagtatrabaho sa opisina o kumpanya ay nagdudulot ng seryoso at napipintong pagbabanta sa buhay at ari-ariya ng employer at ng kaniyang mga katrabaho. Kung ang empleyado ay sinasailalim sa preventive suspension na walang tamang dahilan, ito ay maaaring constructive dismissal. Basahin sa baba kung ano ito. Okay. Kung pwedeng i-preventive suspension ng isang empleyado kung magkakaroon ng malaking problema yung kanyang mga katrabaho o yung employer pag naandun siya. Kaya under preventive suspension. Pero kung hindi po pwede, pasok sa constructive dismissal po yan. Kaya nga, pag-aralan, so meron pa pong kasunod, hanggang 3 pa lang na mga tanong to, meron pa, isusunod na po natin. Kaya napakahalaga po sa ating mga empleyado, lalo sa mga security guard, na matuto kayo about sa labor code. Mag-aral kayo, magbasa. Mas maganda bumili kayo nito. Ito kasi, nabili ko to talagang tiningnan ko, napakaganda, malaking tulong. So, hindi kasi ano yan hindi yung paglabag sa iyong employer mo na marunong ka. Mas magandang alam ng iyong mga agency na marunong ka. Kasi ang iba katulad ngayon, kaya nga iba sasabihin, kasi ganito, hindi tinatanggap. Takot sila dahil marunong Pero mali, ang mga agency dapat kumukuha ng mga empleyado na marunong, mahuhusay, alam idepensa ang sarili. Kaya lang iba, siyempre, hindi natin lahat nilalahat, yun ang nagiging problem. Gusto nila parang pitik-pitikin ka lang, para kabagang isang kalat sa dagat daw na sinisikot-sikot ng alam, o sa kadalin, doon ka lang. Hindi dapat gano'n. Dapat marunong ka, may karapatan ka, alam mo, dapat ang karapatan mo bilang mga guard, kailangan matuto, mag-aral, magbasa. Dahil lagi niyong tandaan, lagi kong paulit na sinasabi, lamang ang may alam.